here at Gallery 1. Of course, habang nag-expand yung display, nag-start siya sa Gallery 1, then so on and so forth. And look, you have to appreciate na mga magandang bato hindi na inalis, iniwan na sa lugar niya. Who would think that that is art? So, talagang pag-wide ang ideas mo sa art. Look, so of course there's also the painting up there. Yeah. Mga bata. What is this? Wow. Yeah, what is this? This is Salim Pusa. The famous Salim Pusa. Pagka-pinto, lagi napapanggit yung Salim Pusa Carnaval. Look. And look at the date. It's 1992. Carnival means, carnival is in English is carnival. There's some beast. Like a red carabao. Of course, the Beatles always here. Gallery 2. We're in Gallery 2. In small pieces may upload natin, hindi nakakaumay. Ang nito 69 with dents. Kay doktor to. See, this is where I got my idea. Yung idea ko na gumawa ako ng isang boxman din. Na gumamit din ako ng shoes. So dito ko nakita kay Elmer yung idea na yun. Of course, the speaker system. Box of the speaker. Kaya lang itong mga kamay, hinulman niya to yun. Ni-racing niya to. And of course, the face. The face, hinulman niya. I may believe, baka gumagana pa nga. Ah, hindi, sinarado na niya. It's no longer a functional speaker. Kailangan talaga, hindi hawakan ito ng tumba. Okay. What's this? Up, 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 up. This one is also playing with the negatives.
you can see right here, hindi pa nila nabanggit dito yung 7. Look, diba? There was a time na wala pang 7. It's only 4, 5, 6. Pwede tayong ganito, gumamit ng ganito. This is typewriter. Please don't touch the artwork. Salita. So dito sa pinto, talagang sari-sari talaga, mga styles. May marble, may clay, may resin. Usually mga iba rito mga resin or wood. Hindi naman natin pwede. Wood. This is wood. Polychrome. Polychrome. So iba-iba. Unless hindi mo mahawakan, hindi mo malalaman kung klase siya. Like this one. Hindi mo alam kung resin or wood or what. Or metal. Kasi yung metal, pwede rin gawin mo kung wood. This is obviously clay. Oh, there's a baby inside. Ginamitan ng net or not. Just do not touch the artworks. This one is parang Matisse style. Impasto meaning minsan hindi gumagamit ng brush yan, kundi palette lang. That's what's impasto. Let's go to, so merong tatlong cafe dito inside. You want coffee or wine? Salvador Epoxy. Ang COVID pa nga, may mask yan. Look oh. Look at the texturized brickwork, masonry work. Look. Sino makaka-appreciate niyan? Saka sinong gagawa niyan? Kundi artist lang. And look at the old wood. Look at the old wood. Diba? Obviously, parang hindi yan yung support beam ng bahay, kundi aesthetics na lang yan. Look oh. May sariling metalwork yung bahay. May sarili siyang metalwork. Pinasok lang yung old beam para magmukhang luma. Okay, let's go. Ay, yun pa nangyari dito. Oh, man. Yeah, we're off to gallery 456. Alam nyo kung titignan nyo sa internet yan, kung saan galing ang history nito mga to, mga pinyata. Meron mga magagaling na artist around the world yung nagsimula ng gantong style. This is tiles, broken tile. Tapos talagang out in the open siya. Kagaya yung sinasabi ko nga sa inyo, out in the open yung ibang art. Tapos habang naluluma siya, lalong gumaganda. Diba? Ma-appreciate yun ng mga artist or mga open-minded niya sa art na habang hindi siya waste kasi tignan mo to, like this one. This is great work, pero as you can see, nilumot na siya, no? Obviously pwede mo yung linisin, obviously pwede mo ibalik, pero meron din kasi beauty sa habang naluluma, like stone. Ito, diba? Together with kung ano yung nangyayari sa mga halaman, ganun din. Let's enter the other door. 456, ang layo pa natin. 456 and going. Ito, meron pa pala isa rito. Ayan o, it's a horse. Oh, grabe, lamot dito, lalaki o. Pasok tayo. Pato. Ducati.
isang style naman nito is parang ginawa niyang bubble wrap yung painting. Bubble wrap, pero actually wala, hindi yan. Hindi naka bubble wrap. Crispin Villanueva Jr. This one, ito yung hinanap ko sa internet noon. Parang galing sa isang Indonesian artist yung style niya. Na siguro ginaya na rin ng Pinoy. Thin fiberglass. This is also tela. This is cloth art. We go onwards to 7. Kasi marami talaga. Marami talaga. Kung isa-isahin natin yan, marami talaga. May past videos na tayo rito. Saka marami yan sa internet. Texture and finish. Make it look old. Also this one. Inside there may mga video. Yun na. Ayan, Gallery 7. This is our target. Ito yung Gallery 6. Diba? Our target is Gallery 7. Puto, wall to wall. Hirap na siguro gawin nito. Cut ka pa dun, oh. Puto, wall to wall, puto. The latest Gallery 7 na sometimes pag tinignan nyo sa mga mapa wala pa to, hindi pa rin mailagay yung Gallery 7 sa mapa, pero malaki to, isa sa pinakamalaki nila. So obviously itong room na to ay napapalitan yung mga laman. So last time it's about opacity, it's about darkness. Nandito ako nun, darkness naman playing with black. This time playing with light. And see, the subject of light is not new to visual arts. You know, the works of 47 women artists. Picture na. Yan
remember, I have my 10-footer metal sculpture. Ito yung nag-inspire sa akin. Itong giant thing na to. Gumawa ako ng maliliit, diba? Tapos gumawa ako ng malalaki. Ito yun. See? Wooden feet. Diba? Ginawa ko ganun din. And then, box body. And then, wooden hand. Look, wooden giant hand. Pero may ginawa akong metal piece. All metal. Kasi nasa labas siya. This one, hindi ito pwede sa labas. Kasi meron siyang porcelain face. And cloth. Meron siyang cloth head. Pero the principle is the same. It's like assemblage, no? Assemblage art. And ginawa niyang malaki, like larger than life. Ginawa niyang larger than life. Para pag tiningala mo siya, parang gigante. Tapos parang ano yata ito, two-headed elf. Tingnan yung tenga niya. Yung tenga niya parang two-headed elf. Pag tinignan mo to sa international, meron dito sa Indonesia, Malaysia, mga something like this style. Diba? So pagka nag-iikot-ikot kayo sa mga museum, kakaroon kayo ng inspirasyon. Ma-inspire din kayo kung paano nyo gagawin yung mga future art nyo. And here is the cow na ewan ko, wala na ako nakitang ganyan eh. Kung meron pa bang ganyan. Diyan nila, yan na mismo yung tindahan nila eh. Diyan sila nagtitinda, diyan sila nakatira. Yung mga nagtitinda ng mga baskets na ganyan. Diyan na sila nakatira, diyan nagtitinda. Yun nga lang, parang hazardous na sila sa modern day kasi ang bagal nila eh. Tsaka ang laki ng kinakain nila sa highway. Pagka nasa highway sila, aantayin mo sila talaga. But right here, I'll show you. Right here, there is a sand art, some kind of sand art. Ayan o. Some kind of Boracay sand art. Ito sila o. Maria Ulocino Yulo. Some kind of sand art. Tapos ikaw ang maghahagis dun sa black na wall na yun. Ayan o. This is parang working art. Pwede mong ihagis yan sa pader yung, ayun sila. Para maggawa kang sarili mong art. For a time, for a time lang. Kasi syempre, obviously, pag pumasok na iba, gagawa na naman sila sarili lang art. Pwede ka mag-scrape dito. Parang si Ai Weiwei. Tignan nyo sa Chinese artist na sikat, si Ai Weiwei. Ang ginawa naman niya yung mustard seeds. Mustard seeds or sunflower seeds. Pero actually, hindi naman pala siya sunflower seeds. Tinawag nilang sunflower seed, pero it's made of marble. Painstakingly ginawa ng isang town. Yung town na yun, jobless sa mga tao doon. Pero close sa puso ni Ai Weiwei yung mga tao doon sa town na yun. Binigyan niya ng job. So, pinagawan niya ng sunflower seed, isa-isa, ang liliit. Pinaukit niya in marble and pinakulayan niya. So yun ang, kaya pagka ang ginagawa, pag winawalis-walis yung marble na yun, tumutunog kasi nagbabanggaan yung mga marble. Yung mga mga bata hinagis pa nila sa exhaust fan yung sa exhaust fan yung sand. Ang galing. Okay. Check this out. Okay, tagal-tagal ko na dito pupunta, pero sometimes kasi sobrang dami. Pag nakakachempo kasi ako ng holiday, or maybe dahil opening nga is for, wala pa rito yung mga bisita ng mga 47 artists. Wala pa. Kaya siguro maluwag pa. I was here early. Ganda rin pala pag early. Is this video? Video! Yes! TV to eh! Alam ko, aquarium. Ang galing. Alam ko, aquarium. Siguro ito yung actual na nagaganap sa mga badyaw. Kumukuha sila ng shells. As a living, Tingnan mo, alam mo yung mga hose na yan, galing yan sa pump. Air pump. Nasa surface, nasa bangka. So, wala masyadong filtration system. Really, alam niyo naman yung galing sa water pump eh. Parang merong oil yun eh. Wala masyadong filtration system, walang scuba.
scuba. Saka tingnan mo yung mga footwear nila, gawa-gawa din nila. At saka yung modern goggles na yun. Kaya kasi iba gumagawa ng sariling goggles. It's made of glass. Yung puwit ng baso. Tibay nun. Meron pa tayo sa cart dito. Tingnan mo, may gasolinahan. Look. May gasolinahan. Ooh. Kaya ko ng motor ko Hanggang. Alam mo kung sino naman ang may style na ganito? Mark Bradford. Wow, Mark Bradford. Tinitignan ko rin siya kasi gumagawa semblance as di siya talagang ginagamit niya mga discarded materials. The most hated trash material ginagamit niya. Like this one. Actually kung gagawin ko ito, magagawa ko ito sa mga trash ko lang sa bodega. Mark Bradford style. Floating in the air. Kaya tignan mo, one hour na-occupy niya na yung buong area, no? Kasi marami siyang nylon na nakahang. This time, this is Ninel. Inspire ka na, baka susunod sikat na sikat ka na. Ganyan lang din naman ako na-inspire, patingin-tingin. Kaya mo, kaya mo na paligid mo, maraming buwang. Mahal kasi pag bumili ka, pintura eh. Ganyan, ganyan kalalaki. Mahal yun. At magkakamali ka pa. Kami sa group, ang tawag sa amin sang biyahe. So, kasi parang the tradition here, hindi naman siya set in stone, no? Sina Kuya Andy, they were saling pusa. Kasi nung time na yon hindi pa sila nakakapag-show sa ibang galleries, para lang silang saling pusa. So, nung nagkapera si Doc, yung una niyang biniling bahay sa Boston, doon sila pinag-show. Binigyan sila ng spot, yung Sampayan, ginawa dito. This is Boston Cubao, di ba? Boston Gallery. Boston Gallery. Kanya din yon. Tapos parang
nagkataon, nagkaroon ng following, parang a generation later, dumating na yung mga salingkuting, mga kuya namin, which are 7 years older than me. And then, dumaan na yung generation namin na kami na parang fourth na kami na generation, isang biyahe. Tapos parang siyang, nung una ayaw namin magkaroon ng name kasi parang, syempre nauna na sila eh. Tapos, bilang estudyante noon sa UP, alam nila na taga Antipolo kami, so nakukompare kami sa mga kuya namin eh. Anong name mo lang? Yung kinuha naming name sang biyahe. Nung una ayaw talaga namin, tapos parang naisip namin, since pag nag-show kami, ang hirap kasi Biyahe? mo yung Ang pangalan nyo, biyahe? Sang biyahe. Isang biyahe. Parang Kasi sa narinig ko na yun, ah. Antipolo, sabi namin gusto namin merong homage to Antipolo. Yung tanong ko nun, sabi ko, hindi ba coincidental na ang patron saint ng Antipolo is Peace and Good Voyage, tapos ang number 1 industry sa Antipolo ay pagta-tricycle. So may isang nag-suggest, bakit hindi na lang sang biyahe yung pangalan natin? Kasi dito sa Antipolo, pag tinanong ka sa tricycle kung isang biyahe ka na, nakakainis yun eh. Kasi babayaran mo yung 4 kahit isa ka. So para siya special ride, kasi sa Manila special ride yung tawag. Sa Antipolo tawag, isang biyahe ka na. Isang biyahe, parang pakyawan. Pakyawan. So ginawa namin, nakakainis kasi siya. So yun yung ginawa yung pangalan. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin? Oo, yun pa rin. Pakyawan pa So rin. lahat yung grupo, panay UP grads kayo? Yes, except for 2. Kasi yung isa, nag-banking and finance sa PUP, pero kapatid siya nung kuya namin na nagturo din dyan, si Gerson Samson. Kanya yung work na bahay na bukas. Yan po yung lugar namin dito sa Antipolo, medyo rural. So, mga ganon, depende pa rin eh. Kasi hindi rin talaga Yun ang ano ko sa mga bata, no? Where will their life be after we 10 have to years? set our expectations kasi. For one, hindi guarantee yung 10 years should be. I'm 40. Parang if you are gonna look at my contemporaries na kasikat, grabe, mas talagang milyon yung usapan. Presyo. But at the same time, may kapalit din yung mga yun na yung production nila kailangan hataw, yung connections nila kailangan maayos. Grind talaga siya. Parang madaming, as kids growing up, we thought magkikita lang kami, gagaling kami, magbibenta trabaho, tapos magkakapera kami, so okay buhay na. Hindi gano'n. Madami pa siyang Business side. Yung business side, medyo matagal bago ko na pick up eh. Kaya kailangan kumuha ka na ng tao. Parang sina Jeff Kung may Koons. makakagawa ba eh, hindi nila Jeff kaya Koons, minsan eh. Sina Ai Weiwei, di ba? May mga tao na. May mga tao na sila ay Industrialized. Oo. So ito, property na to ng ano, no? For sale pa rin ba to? Hindi na. Everything on the walls are either For sale. sa museum or on loan sa museum. On loan. But what you mean on loan? May Ibig mga sabihin, collectors na wala, gusto lang nila nakasapit yung piyesa nila sa museum. So may set amount of time na. pero nagbabayad sila sa wall. Ano? Wala. Pag nabenta lang. Kanila na yun eh, hindi naman nila binibenta. Kasi ipapasabit lang para mas marami lang makakita. Hindi, kung magre-rent ng wall, saan kaya yun? Walang nagre-rent, hindi kami nagpaparent lang. Hindi. Kailangan pumasa siya. Oo. Parang may selection din talaga. So, Merong panel dito na nagsiselect kung ano yung mga isasabit, sino-sino yung mga meron talaga kami. May meetings na nangyayari para... So, ibig sabihin walang price ang ano, pagsasabi sa walang presyo para makapagsabi. Pero by invitation. Invitation, wow. Kasi magugulat ka na lang kasi nung na-acquire sa akin, hindi ko naman nila nagsasabi. Ano ba meaning nung sa ulo? A cave, parang allegory yung cave yung cave. Yan yung kwebo mo. Kung ano yung pag-iisip mo. Pero yung parang galing ka sa sex, ganun ba yun? Para Hindi pagod naman. siya? Hindi naman. Parang ginawa ko lang hubad para ipakita na mas vulnerable siya. Oo, tapos may partner dun, oh. Kaya naging ano eh, parang may partner, tinitingnan ko, isa gumawa eh. Naging erotic. Naging erotic eh. Ayos, ang ganda sir, ang ganda. Galing mo. Thank you po. Thank you rin. Thank you. Diba sabi ko, asa na? Tara. Tara na sir. Asa yung piece mo? Medyo masama ang pakiramdam. Ganun ba? Sige, sige, okay lang. Next time. Buti na dito ka ulit. Hindi, sinabi ko kay sir, ano eh. Di ba may gallery nga ako? Yes. Oo, kaya kumukuha ko ng mga inspiration ba? Tapos tama-tama susuportahan natin yung mga 47 ladies doon. Correct. Tinitignan ko. Good to see you here. Oo nga, hindi ba lagi na ako dito kasi nga ganda yung advocacy rin dito eh. Parehas nung sa akin. Dito ka rin sa... Marikina ako eh, Marikina. Mga 30 to 40 minutes nandito na ako. By motorcycle. Tinitignan ko rin how people can, kung sino ba yung napipili maglagay, how
paano nagpapalit, kailan, mga ganun ba? Gusto ko rin malaman eh. Akala ko, they pay for the ball. Ay, no. Pero pagka may nagbentahan, may porsyento, no? Ito po mga to. Siya nga pala, bakit hindi kasama to? Ha? Hindi kayo naglalagay dyan? Pa-picture ka ng yun. Permanent na po. Ay, ito po. Oo. Tsaka hindi kayo naglalagay sa mga taas? Masyado na po mataas. Hindi yun. Area na yun, kagaya no? Ito po, yan po yung selling galleries. Hindi, I mean that upper portion. Hindi talaga advisable na maglagay dyan? Oo, kasi po nagtitingin. Titingnan na! So, yun po. Practicality. Oo, pero Tapos also, important yung blank spaces. Hindi dapat parang hindi crowded. Yung Kasi mga nasa mall, yung mga nasa mall lang ang crowded. No? Nakaka-overwhelm din po kasi pag walang blank. Kaya nga, uy! Bergamark! Bergamark! 18 seconder ulit. Wow! Kaya isa pa yun, supporter ng Pinto, si Bergamark. Ganda ng mga works mo ah. See? Bergamark in action. Bergamark Instagram. Itatanong tayo kay Bergamark kung ano. Siya yung gumagawa ng Instagram na video na 18 seconder. 18 seconder only. Kaya tatanong ko sa kanya kung gumawa na siya ng 1 minute. Gumawa ka na ba ng 1 minute to? Dati ganun. Tapos binaba mo na lang binaba. Ang bilis talaga, ang bilis na sa atin eh. Nakita ko, ang bibilis nga, tsaka ang bilis ng recall, no? Talagang pak. Pasok ka agad, no? Tsaka yung mga Summary. pasok-pasok, no? Pero may longer version ka, no? Ano yung mga longer versions? Parang ang ganda tignan kasi ganda ng camera mo eh. Nasa client ko yung mga longer. Ganun. Ang ganda nung ano mo eh, nung resolution. Grabe. Sa Instagram nga nakita ko. Pinapost mo rin sa Reels yun? Facebook hindi. Instagram lang. Nag-stop na ako sa Facebook. Instagram na talaga. Tapos yung clients. Kaya nga, lagi tayo nagkikita eh. Dahil nagpo-post ako, nakikita ko rin sa'yo eh. Yun nga lang, wala man lang ako kilala ng isang artist.